After 5 to 6 hours drive, we are finally here. Nandito na tayo sa Bodmin. And we are staying dito sa Bodmin Holiday Park. Kaya napili namin yung Bodmin kasi karamihan na pupuntahan namin ay malapit sa Bodmin, dito sa Cornwall. At the same time, itong Bodmin Holiday Park ay talagang maganda. Highly recommended nung sister-in-law ko kasi madalas sila dito. Hi, how's the house? Very nice. Very nice, isn't it? Hey, this is so cool. Ang ganda, di ba? So, pag-usapan natin kung bakit nandito tayo sa Cornwall. Well, number one reason is kasi dito nag-aral yung anak ko. Dito siya nag-university around Cornwall sa Falmouth University. So, attend tayo ng graduation niya. At the same time, mag-iikot-ikot na rin tayo kasi nandito na rin lang tayo di ba? Gusto ko rin subukan tong Osmo Action 5 Pro. Iniwan ko yung Osmo Pocket 3 ko. Talaga i-challenge natin sarili natin. Kasi feeling ko, this is really enough Kasi pag tinitignan ko yung mga footage ko, lalo na yung mga previous vlogs ko, halos pareha sila So, pagkakaiba lang talaga nila is yung depth of field na binibigay ng Pocket 3 kasi nga 1-inch sensor Pero so far, sa lahat na nakikita ko pag nag-i-edit ako, parang mas gusto ko yung look ng Osmo Action 5 Pro So, sabi ko, iwan ko na yung Osmo Pocket 3 ko, eto na lang ang gamitin ko and tignan natin kung ano magiging itsura ng buong vlog. So, the whole vlog will be shot on the Osmo Action 5 Pro. And also, gagamitin natin yung DJI Mic Mini. Tingnan natin kung paano siya mag-pair, kung okay ba or hindi. Like right now, I'm using the DJI Mic Mini. Dito ko siya nilalagay right here. So, medyo tago natin. So, I think this will be our setup. Nakatago yung DJI Mic Mini para medyo discreet, hindi tayo masyado obvious. Tapos, Osmo Action 5 Pro lang. So, the whole vlog, most of it, siguro 80-90%, maybe 90%, will be shot on the Osmo Action 5 Pro. So, join me dito sa ating little adventure, little vlog with the Osmo Action 5 Pro. Let's go! Yan, maglalagay tayo nito para raw lumapit yung mga isda, mga pellet. Sapul ka sa akin, Brad! Buho! Nakikita ba yun? Maasa na lumulutang hinahagis. Yung mga gis lang ako nakakakain. Ang napansin ko lang dito pag ginagamit mo itong camera na to is hindi mo siya mazozoom. Obviously, wide kasi yung angle niya. So, wide lens. At wala tayong zoom function. Hindi natin ma-zoom kung gugustuhin mo. Yun na siguro yung medyo sayang kasi wala kang camera na may zoom. Siguro the only way na we can do this is siguro yung phone mo or obviously mirrorless camera. Pero ayoko nun Gusto ko nga compact, maliit, action camera. Yun lang siguro yung drawback ng mga ganitong klaseng camera. Wala siyang zoom para ma-zoom mo, para makita mo yung mga yung mga geese, yung mga ducks doon. Hindi ko ma-zoom kasi titignan mo. Hanggang dyan lang, hanggang ganyan lang kaya ko makuha. Okay, nilaro-laro ko tong camera na to. Meron siyang zoom actually, pero konti lang. Tingnan natin kung gaano kalapit ang kaya natin makuha. So, tingnan natin ha. Zoom natin. Ayan, hanggang dyan lang po ang zoom natin. Unfortunately, hanggang doon ka lang. Nandito tayo sa Marazion Beach kung saan makikita mo rin itong St. Michael's Mount. Very popular place na pwede mong puntahan dito sa Marazion Beach. Kung meron kang time, pwede ka pumunta sa St. Michael's Mount. Kaya lang kailangan mo maging National Trust member. Hindi kami member, so
Mag-iikot-ikot lang kami dito and see what this place is all about. Let's go! Now, pupuntahan naman natin yung pinakadulo ng England. Grabe, pinakadulo na to ng England. So, it's called the Land's End. Doon naman tayo pupunta. Yun ang ating next stop. I can't believe na ngayon may bayad na to. Nung araw walang bayad. Ngayon magbabayad ka na para makapagpa-picture dyan sa Land's End post na yan. Dati free yan, now I think it's about 10 pounds just to have a photo. Ang haba ng pila, daming turista kasi dito. Obviously dahil ito yung pinaka-end of England, maraming turista, maraming bumibisita rito. And lahat nagpapapicture dyan. Tayo, hindi na tayo magpapapicture. Eto, kilala mo siguro itong barkada kong to. O, di ba? Paano napapanood mo to sa pelikula? Kumusta, Brad? Masarap ba yung pagkain mo? Sikat to sikat siya, baka hindi mo kilala yan. Comment down below kung alam mo yung pangalan nito, pero sikat to. Paddington? Paddington ba pangalan mo? Well, anyway. Talking telescope. O, tingnan mo, talking telescope. So, pag sinilip mo, meron siguro magsasalita kung ano yung nakikita mo. Maybe. We don't know. Talking telescope. Hapten Maria. Ay, makaupo nga muna. O, tamang-tama, itest natin yung DJI Mic Mini pagka ganito yung condition kasi nasa dulong-dulo na tayo ng mundo o dulo ng England. So talagang mahangin kasi malapit siya sa dagat. So I'm not sure kung ano ang naririnig natin dito sa DJI Mic Mini. Obviously, we're wearing the jacket. So tinatakpan natin yung DJI Mic Mini right here. Andito yung dead cat. So tingnan natin kung ano ang sound. I'm not really sure how it sounds like. Pero this is how it sounds like. Medyo busy, mahangin na mahangin. How it sounds like. This is the sound coming from the DJI Mic Mini from the Osmo Action 5 Pro. Di ba parang kilala nandun tayo sa tallest building in the world? Ngayon naman, nandito tayo sa pinakadulo ng England. O, di ba? Ang galing! Last year, tallest building. Ngayon naman, sa dulo ng England. Thank you, Tita Pe, for the... Oh. And nag-ice cream sa dulo, sa Land's End.
How was it? Okay. Oh. Huh? It's a bit. Is that the titles? Yeah, You need like a pin. He gave me Oh, clips. palagay mo kay Tita She. Tita She, lagyan mo nga ng pin. Ikaw magaling sa mga pin. Binigyan ka na lang niya ng pin. He just said, don't bend over. Perfect. You look so cool. Let me see ba? Let me see. Let me see. Let me see. Oh, she's ready. How are you feeling? Yeah, excited. Yeah, excited? Hindi kasi solid nila ito mga mainom. Harry Potter. It's a full trip. Okay, okay. Yung ID mo baka wala. Oh, yeah. Hi. Hey, represent. Nag-switch tayo ng super night mode kasi ang dilim masyado, talaga madilim dito. So, tingnan mo, dilim. So, nag-switch tayo to super night mode. Ang ginagamit ko is 60 frames per second kasi sabi nila, yan ang pinakamangganda pag nasi-super night mode ka. 60 frames per second. Daming tao. Excited ako sa graduation ng anak ko. I'm going to try and get everybody's attention on this side. My name's Alex. It's my job to make sure your student, child, guardian, or whoever they are, husband or wife, are graduating today and it goes successfully. Okay? It just means they've got to listen to me. Bit of a challenge. Ceremony shouldn't take longer than 1 hour once I close the doors. Jasmine Rasmussen. Peter Santos. Katie Ann Savage. Sa likod mo, be, sa likod mo. Joseph Stanier. Grabe, tapos na. Para kang nanonood ng Harry Potter. Thank you. Thank you. Kuha natin epektos. Come on. Grabe, ang daming tao. Lahat ng mga magulang, lahat ng mga kamag-anak, kaibigan. Yan, ikot-ikot muna tayo habang nag-iintay kasi nagpipicturean pa yung mga graduates eh.
Yan na, yan na. Yes! Oh, kita namin ha. Oh, kita ka namin. So how was it? It's good. Yeah? Yeah. I don't think I was super. Yeah, I was scared my hat was gonna fall. Ang bilis mo maglakad Lagay mo na eh. yan kasi matutunaw yan. You were too fast. What's the coin for? It's just, maybe something to hand out, so they need a coin. It's got Don French's face on it. You were walking too fast. Was I? Yeah. I didn't realize. Yeah. Buti nakuha ko yung video kanina. You were walking too fast. Really? Yeah. Upo ka man. Masyado ka nasanay na walking fast. Oh, yeah. Yeah. We were always, did you hear us? Yeah, I heard you. I said, Filipino. Philippines. Congratulations. Yes, yes, yes. By the way guys, I'm using the DJI Mic Mini. Dito matetest natin kung okay, kasi daming tao eh. Matetest natin kung okay ba yung sound using the DJI Mic Mini. Ito, you know, DJI Mic Mini tayo. Testingin natin, ang dami-daming tao. So hopefully, maganda yung sound natin kahit na maraming tao. How does the DJI Mic Mini connected to the Action 5 Pro sounds like? Ito yung ating sound test, kumbaga ba, ng DJI Mic Mini to the Action 5 Pro. Pauwi na kami. Pupunta kami sa Falmouth, doon sa parang pinaka-town nila kung saan nandun yung mga restaurants, nandun yung mga kainan. So doon naman kami mag-celebrate, mag-dinner kami, hanap kami ng restaurant na pwedeng kainan. Okay, lumipat naman tayo dito sa town center ng Falmouth. Dito kami kakain. So, nag-iikot-ikot kami dito. Maraming coffee shops, maraming restaurant. At the same time, malapit dito yung port area nila. Let's check it out. Naghahanap pa rin kami ng kakainan, ng daming kainan dito. So, naghahanap kami nung medyo may view siguro. Napansin ko lang dito, ang dami rin mga magagandang shops, hindi lang mga restaurants ha. Tsaka iba yung vibes. Medyo malamig, medyo mahangin kasi tabi ng sea or tabi ng dagat. Kaya medyo mahangin siya. Vibes medyo okay, good so far. Dito kami napunta sa ano, paano ito? Indie Dog. Kasi fully book lahat ng mga restaurants dito. Kasi lahat ng gumraduate kanina, nagpuntahan sa mga restaurants. So hindi kami nag-book, kailangan pala mag-book ka. Kaya ang hirap maghanap. Luckily, nakita namin itong Indie Dog. Maganda yung view, look. It's nice. Kaya lang outside lang kami, hindi kami sa loob. Dahil fully book nga, nakiusap lang kami para makakain kami dito tsaka makainom ng konti. But mukhang naka-jackpot look, oh. It's nice, di ba? Indie Dog. So if you're around Falmouth dito sa Cornwall, try it out, Indie Dog. Cheers, guys! Happy graduation! How's your starter? So good. Is that good? Recommend?
Highly recommend. Ikaw, yung sa'yo? Okay lang? It's okay? No, it's fine. Yeah. Pero this one, highly recommend pag nandito ka sa Indie Dog. This bread. Spread with the seaweed butter. Anong tawag mo dyan, ha? Seaweed butter. With bread, no? This is nice. The bread is so nice. Kaya yan, kamusta naman yan? Review mo nga, bigyan mo ako ng review. 10 out of 10. 10 out of 10? Ano ba yan? Manang ikaw, what do you think? Yung beef, okay. Kapag yung scallops. Oh, masarap yung steak. Thank you. O yan, fish. Spoon para Oh, fish of the day, chicken, fish. Oh, truffle fries. You ordered fries, di ba? Yeah, that's right. Yeah, No, okay. yun na yun. Isa lang muna sa Isa lang. Okay. Sure. Okay. Pag nandito ka daw sa corner, kailangan try mo yung fish nila. Oh no, maanghang pala. What's up guys? Another day, another adventure, another lakwatsahan. Nandito tayo ngayon sa St. Ives, dito sa Cornwall. Medyo hindi maganda ang weather pero tuloy pa rin ang ating lakwatsahan. Napansin ko dito sa St. Ives, maraming shops, maraming kainan, maraming aso, marami very dog friendly dito. Seagulls nagkalat kaya pag nandito ka mag-ingat ka kasi yung mga seagulls, uy, pwede kang hablutin yung sombrero mo or hablutin ka ng mga to eh. Itong St. Ives is very popular. Pag nasa Cornwall, lahat na hata ng tao dito pumupunta. Kahit pangit ang weather, grabe, ang dami pa ring tao. So tara, ikot-ikot tayo, tikman natin yung Cornish pasty nila, tikman natin yung mga ice cream nila dahil doon popular sila rito. And let's see what is St. Ives is all about. Let's go! Okay, nakuha natin itong epektos natin. Dito tayo sa Cornish Bakehouse. Dito tayo kumuha ng traditional nilang Cornish pasty. So, tingnan natin kung masarap to. Kasi pag nasa Cornwall ka daw, kailangan kumain ka ng Cornish pasty. Marami ng version ito sa UK actually. Pero kung nasa Cornwall ka, this is their dito sila kilalang kilala. So, let's try kung masarap ba kung dito mo kakainin itong Cornish pasty. Cornish Bakehouse. Let's try. Yan natin, tawag nila dito yung traditional nilang Cornish pasty. Ang hirap gawin ito with one hand. Bear with me. Okay, try natin yung kanilang traditional Cornish pasty. Parang empanada pala to eh. Very close sa empanada natin. Grabe, sobrang close talaga sa empanada. Which is still very nice. This is, I think, beef. Wow! Mutik na tayong kainin ng seagull. Nakita mo yun? Ang dami-daming seagulls dito. I'm gonna get eaten, right? Yeah, that is. This is? Yeah, not me. I know, man, bro. I'm vlogging and there's so many seagulls. Nitingnan ako ng mga Briton dito. Sabi sa akin, makakain daw itong Cornish pasty kasi dito ko kinakain itong Cornish pasty. So, binabatete na yun. May something, oh my God, kainin natin sa pa. One more bite, I need to go. Wow. All right. So far, Cornish pasty. It's a must try. Really good. Buti na lang ito dinala ko itong DJI Osmo Action 5 kasi very unpredictable yung weather. Tignan mo, umaaraw na, umuulan na, hindi ko maintindihan. So, very handy talaga kung ito ang dala mo. Buti na lang kasi talagang sinadya kong iwan yung Osmo Pocket 3 dahil favorite ko talaga yon. At saka gusto kong subukan kung pwede na ba talaga itong Osmo Action 5 sa daily vlogs or kahit sa konting travel lang, uubra na ba talaga to? So far, hindi ako nagsisisi dahil, tingnan mo, umaambon na medyo maaraw. Nung araw sinasabi nila na merong kinakasan na tikbalang pagka
pagka ganyan. So I'm so happy na itong camera na to ang dinala ko. Woo! Unfortunately, low tide ngayon, kaya sabi nga nila, kung pupunta ka raw sa St. Ives, gusto mo makita ng mga nagsisurf o may mga nagbo-boat ride, check mo muna kung low tide or high tide. Parang Pilipinas lang, di ba? Low tide or high tide, ilan ang islands. I'm wearing the DJI Mic Mini at the moment. So kung gusto mo malaman, I'm not sure how this sounds, pero tinatago ko siya here. So, if you're wondering kung anong sound niya pagka naka-cover kasi umuulan, so ay mababasa yung mic mo, di ba? So, this is how it sounds like. Ano, okay ba? Okay ba pagka ganito ang outfit mo kung itatago mo yung DJI Mic Mini? So, this is how it sounds like. Okay ba? Comment down below kung okay pa yung sound nitong DJI Mic Mini kung itatago mo like this kasi sa naka-expose. Kasi hindi waterproof yan. Let me know. Okay, bumababa sila dito. Let's give it a go. Tingnan natin kung ano meron dito. Sayang umuulan. Siguro ang ganda rito pagka maaraw. First time ko kasi mag-Cornwall eh. So, sobrang tagal ko na rito sa UK. First time ko pumunta. Ganito pa yung weather. Pero okay lang yan. Make the most out of it habang nandito tayo. Try natin. You're right, guys. Kasi low tide. Low tide, oh. May mga lumot. Pero let's walk all the way there. Tingnan natin kung anong meron. Oh, may crab. Sa crab. Pero patay na, wala nang laman. So, tingnan natin. All the way sa dulo, tingnan natin kung ano meron doon. Again, I'm wearing the DJI Mic Mini sa loob with the wind muff on. How does it sound like? I have no clue, pero I'm hoping na napipick up pa rin yung sound kasi yung levels ng mic mukhang okay naman. I'm not shouting, I'm just walking and talking normal. Pero mahangin siya, very windy. So I'm hoping clear yung sound natin, especially pag ganito ang weather. Look, oh, may mga boat na where dito tayo sa pinakadulo. And we're right at the edge of it. Nandito na tayo, so nice, sayang talaga, hindi maganda yung weather. I'm not sure kung makakalakad ka dito pag high tide. I'm sure lubog to, pero I'm not really sure. Pero feeling ko, lubog to pagka high tide. Kasi look, oh, ang daming lumot. So, assuming na lubog to during high tide. So this part of it, lubog din. I don't know, hindi ko alam kasi low tide nung dumating tayo dito eh. Education is important, but beer is more importanter. Always a warm welcome. Oh, tama naman, di ba? What do you think, anak? Yes. Yeah, kaka-graduate yan lang, pero I think this is more importanter. Importanter. Kaya siguro ko di naka-graduate kasi mas gusto ko beer. Importanter yun, di ba? What do you think? Tired. Tired, importanter. Finally, we are on our last day. Pauwi na kami, pero bago kami umuwi, dumaan muna kami dito sa Cotswold. At syempre, kung nandito ka sa Cotswold, kailangan mo rin tikman yung kanilang fish and chips. Nandito kami sa Chip Shed. Very famous to, award-winning sabi nga nila. And we will try their fish and chips. Again, pag nasa England ka or nasa UK ka,
Especially in Cotswold, kailangan mo raw i-try yung kanilang fish and chips. This is so cool, di ba? Puro mga vintage car. Buti na, timingan natin to. Oh, kamusta yun? Okay ba? It's so cool. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Ang galing-galing. Buti na timingan natin yan, no? Ang daming tao kasi Friday, so na-timingan natin, di ba? May mga ganito pala dito. Oh, ganda. Ang init ng panahon, kaya yung mga bata naglalaro sa tubig. Nakakatuwang tignan eh.